Sobrang nandiri si Lolo dahil galing yun mismo sa bibig ni Manang Pising. Iba na ang kutob ni Lolo Ben nun. Alam na niya na may hindi tama sa mag-inang kasambahay. Nagkunwari daw si Lolo na wala siyang nakita. Bagkos ay umupo ito sa mesa at humingi ng tubig kay Manang. Pagkatapos ay sinadya niyang tabigin yung mangkok na pinaglagyan ng sabaw nun. Natapon lahat ng laman. Sa isip-isip niya, hindi siya papayag na makain yun ni Lola. Sakto naman at dumating si Inday at siya na lamang ang naglinis ng natapong sabaw. Nagpaalam nang umalis si Lolo. Habang nasa daan umano siya, ay napakalalim ng iniisip niya. Nagdasal siya na sana ay hindi tama ang kutob niya nun. Dahil sa pagdadalawang isip ay nagpasya siyang umuwi na lamang ulit at huwag nang pumasok pa sa trabaho. Pagdating umano niya sa bahay, nakita niya si Inday Pising na nasa kabilang bahay nun. Doon sa kapitbahay nila. May hawak umano itong mangkok na puno ng sabaw. Kinabahan siya gawa ng namimigay pala ito ng sabaw pati na rin sa kanilang kapitbahay. Lalapitan na raw sana niya ito upang tanungin ng biglang may lalaking kumatok sa kanilang gate. Nang pagbuksan niya ito, tumambad sa kanya yung kartero o yung naghahatid ng sulat. May inabot itong sulat sa kanya. Nang tingnan niya kung kanino ito galing ay nakita niyang galing ito doon sa kaklase niyang nagrekomenda kina Manang at Inday. Hindi pa uso noon ang mga telepono, kaya naman sulat ang pangunahing paraan ng komunikasyon. Pagbukas umano ng sulat, ay gayon na lamang ang pagkabigla ni Lolo Ben. Nanginig umano ang mga kamay niya at kumakabog ang kanyang dibdib ng mga sandaling yon. Nakasulat daw kasi roon na nanghihingi ng pasensya sa kanya yung dati niyang kaklase dahil ang mga kasambahay umano na nairekomenda niya ay galing pala sa mga lahi ng aswang. Kailan lamang niya umano ito nalaman dahil ilan sa mga kabarangay nila na malapit sa mga yon ay nahawaan ng pagiging aswang. Binalaan pa sila nito na wag daw silang kakain ng iluluto nilang pagkain, lalo na kapag sabaw. Doon daw kasi nila ipinapadaan yung panghahawa na yon. Sa bandang dulo ng sulat ay nakalagay roon ang mga sinyalis na nagsisimula ng mahawaan ng isang tao. Una na roon ang pagkawala ng mga gana nito sa mga lutong pagkain ng normal. Pangalawa ay kakain daw ito ng mga hilaw na pagkain tulad ng isda at karne. At ang pinakahuli umano, lolobo ang tiyan nito. Lahat ng mga nakasulat na sinyalis doon ay nararanasan ni Lola noon. Bagay na lalong ikinatakot ni Lolo. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay para puntahan si Lola. Dumiretso siya sa kwarto pero wala roon si Lola. Tanging yung mga anak nilang kambalang naroroon at mahimbing na natutulog. Patakbo umano niyang tinungo ang kusina at doon ay nadatnan niya ito. Para umanong nawalan ng lakas sa mga tuhod niya. Nanlambot siya nang makitang kumakain ng hilaw na karne si Lola Puring.